sa pananampalataya, si Kristo ay tunay na nabuhay na patuloy. Hallelujah! Hallelujah! Nagpapasalamat po tayo dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagagawa natin bilang mga Kristiyano. Kung siya hindi muling nabuhay, wala tayong isa, walang binyag, walang ganitong pagtitipon. Lahat ng ating nagagawa bilang mga Kristiyano ay dahil siya ay nabuhay na muli. Sabi nga ni San Pablo, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang ating pananampalataya. Ngayon po, magandang isang naman ang Easter ay hindi lamang isang araw, meron ng oktaba, isang linggo na parang Easter Sunday pa rin yan. Kaya kung makakasimba ko kayo, kung kaya ninyo, mula ngayon hanggang sa linggo, parang yan, ang tawag ay oktaba. Pero hindi lamang yung ating isang linggo. Meron po tayong Easter season, yung panahon na muling pagkabuhay. Kasi kung minsan, nasigasig tayo doon sa Kwaresma, pagkakadala sa pagkamatay ni Jesus. Yung muling pagkabuhay, pagkatapos yan, wala na. Parang pinakita yung pagdiriwag ng maayos yung buong season. Kaya maganda po na ating mong pasukin araw-araw ano ba ang diwa ng muling pagkabuhay ni Jesus. May ilang bagay po akong bigyan ng pansin. Ang una po ay yung sinabi ni San Pedro sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. Sabi niya, napakabuting tao ni Jesus at ang Diyos ay nakay Jesus sa kanyang pangangaral, sa kanyang mga milagro na gawa, sa kabutihan na ginawa niya. Yan ay nagpapakita kung sino siya. Ang Diyos ay nasa kanya. Pero ito po, sabi po dito, gayon ba, siya'y itinako nila sa krus. Sino yung nila? Hindi yung mga punong pare, yung mga Pariseo, mga Eskrita, at nakisa na rin si Pilato at si Herodes. Yung pagpatay kay Jesus ay gawa nila mga tao. Tao. Ngunit, sabi ni San Pedro, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Ano ang gawa ng tao? Patayin si Jesus. Ano ang gawa ng Diyos? Buhayin si Jesus. Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi gawa ng tao. Hindi ito makamundo lamang ng puwersa. Ito ay gawa ng Diyos. Ang pagmamalupit kay Jesus hanggang umuwi sa kanyang kamatayan ay gawa nila at gawa ng tao. Na hindi matanggap si Jesus, na nainggit kay Jesus, gumawa ng mga maling sakdal tungkol kay Jesus, at nagpapresyon si Pilato sa kanyang ambisyon. Kaya pinapatay nila si Jesus. Ang Diyos hindi ganun kumilos. Ang ginawa ng Diyos, binuhay siyang pagmuli. Kaya si Jesus na muling nabuhay, hindi siya bumalik sa ordinaryong buhay tao. Kasi kung bumalik lang siya sa buhay tao,
di ba ng araw, mamamatay ulit siya. Pero dahil ang kanyang muling pagkabuhay ay buhay ng Diyos na nasa isang tao, kaya yung kanyang pagkatao hindi na siya makilala. Di ba, naglalakad-lakad siya, nakikipag-usap, hindi nila alam na si Jesus na muling nabuhay yun. Kasi yung kanyang katawan ay nabubuhay na ngayon sa buhay ng Diyos. At hindi na yan mamamatay na muli. Ito ang unang aral. Ano ang gawa ng tao? Ano ang gawa ng Diyos? Ang tao nananakit, ang Diyos nabubuhay. Baka naman, pagkatapos ng ating misa, tuloy pa rin yung mga sakitan, siraan, chismisan. Hindi parang sino ang gumawa yan? Pinatay nila. Hindi yun ang gawa ng Diyos eh. Ang Diyos nagbubuhay. Hindi pumapatay. Kaya huwag natin salamunin sa dumating. Huwag natin salumatin ang ginawa na ng Diyos noong nilikha ang lahat at nang muling binuhay niya si Jesus. Ito po ang una. Ang ikalawa po ay ito. Sabi po sa Ebanghelyo, nung nakita ni Maria Magdalena na yung takip ng yung bato na nakatakip sa libingan ay nahihurog na at pagsilip niya ay wala na yung katawan ni Jesus. Tumakbo siya papunta sa mga alagad at si Simon Pedro at yung alagad na minamahal ni Jesus tumakbo rin papunta sa libingan. Nakita ni Pedro at ni nung alagad na mahal ni Jesus, yung balot, yung tela na nakabalot sa katawan ng mga patay noon, pero natanggal na at nakahandusay na sa lupa. Pero yung tela na nakatakip sa mukha ay hindi nakakalat, kundi nakatupi ng maayos at nasa isang lugar. Hindi kasama doon sa nagkalat na ibang damit. Nakita yun ni San Pedro, pero bumalik lang siya sa pinanggalingan niya. Yung alagad ni Jesus, nung nakita yun, naniwala na buhay nga na si Jesus. Kasi kung magnanakaw ka, hindi mo na aayusin mo yung fall ng Lord. Tingnan nyo, kung ninakaw yung katawan ni Jesus, nagmamadali, nahulog na yung tela. Pero bakit yung nakatakip sa kanyang mukha ay maayos na naka-fall at nasa isang lugar. Sa gisag yun na may buhay na. At naniwala yung alagad na minahal ni Jesus. Sabi po sa Ebanghelyo, hindi pa nila nauunawaan ang nasa saan sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mga unang alagad, hindi rin agad nakaunawa. Matagal silang tinuruan ni Jesus pero hindi pa rin nila naunawaan nung nangyari na. Ilang beses pinaliwanag ni Jesus na siya ay dadakpin, papatayin, at muling mabubuhay.
Pero nung nangyari na, ano nangyari? Takbuhan sila. Iniwan si Jesus. At hanggang ngayon, sabi, hindi pa nila nakunawakan. Ganyan po ang buhay pananampalataya. Dapat patuloy na lumalago. Patuloy na makinig sa salita ng Diyos para maunawaan natin muli ang kanyang sinabi. Huwag tayong mapapagod na lumago sa pananampalataya. Kasi yung iba sasabihin, ano na yan? Alam ko na yan. Member naman ako ng ganitong community. Member naman ako ng ganitong organisasyon. Alam ko na lahat yan. Walang pwedeng magsabing alam ko na lahat yan. Tayo ay patuloy na hinuhubog. At kapag ang tao ay tumigil na magpahubog, baka tayo na ang ikulong doon sa libingan. Tayo na ang gumagawa na ikalilibing natin at yung ating yawa ang bato na magsasama niya. Ayaw na natin lumabas. Sabi natin, alam ko na yan eh. Wala na akong matututunan pa. Hindi po. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagsimula muli ang paghuhubog niya sa mga apostoles. Diba? 40 days pa ulit. Bago siya umakyat sa langit, tinuruan niya ulit. At isinugo pa ang Espiritu Santo para patuloy na magturo sa kanila. Kaya mga kapatid, pakiusap ko, kapag manonood ng Netflix, 7 oras nanonood. Lumuluwa na ang palagang di bale. Para sa gano'n may oras. Pero yung para, mag-ano tayo ng Biblia, mag-ano tayo ng katisismo, sumali tayo sa feeding ng mga nagpuputong at nagpuputes. Parang bilang mo ng oras. Pero magtaga si Jesus. Si Jesus na muling nabuhay. Ayaw niya na patayin natin muli ang ating pananampalataya. Pag namatay ang pananampalataya, gawa nila. Pero ang Diyos bubuhayin muli ang pananampalataya. Kanino tayo papati? Doon sa papatay ng ating pananampalataya o doon sa Diyos na nagbubuhay ng ating pananampalataya. Ano yun? Hindi siya nagsusunod. Sige ako, sige na. At yung panguli. Kasi pagkatapos nito, anong gagawin natin? Sasaliwain natin ang pangako sa Kanya. Bakit? Sa pamamagitan ng binyag, sabi ng isang Pablo, tayo ay ipinako na rin ang ating lumang pagkatao, yung pagkatao na sumasalutan sa Diyos, ay ipinako na rin at inilibing kasama ni Jesus. At sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo rin ay nabibigyan ng bagong pagkatao, bagong buhay. Yan ay nangyayari sa binyag. Sa binyag, lahat tayo ay namatay na sa kasalanan. ID card bilang tao na nakiisa sa Kristong muling nabuhay. Binyag. Ano nga lang nangyayari ngayon sa binyag? Ako, ang inuuna yung handaan.
Hindi yung, sabi ni San Pablo, bagong buhay, hindi yung ang inaasikaso talaga, ano bang magandang sarap na restaurant. Pag nakapili na ng restaurant, saan hahanap yung simbahan malapit-lapit sa restaurant? Ang unang pinipili yung restaurant. Alam ko hindi nangyayari sa inyo yan. Kaya taon-taon ang dami namin binibinyagan, pero parang taon-taon na ilan ba ang nagsasabuhay ng resurrection doon sa binibinyagan. Kaya nung ako po ay parish priest, napapansin ko may mga binyag na ang kasama ng bata, ng mga magulang, ninong-ninang, dono-dona, maswerte na po may 10 na kasama yung bata. Pero pumunta ka doon sa reception, 80, 100. Tapos pag tinanong mo sa kapagaling sa binyagan, hindi kita nakita sa binyagan, galing ka sa kainan. Huwag mong sabihin binyagan. Matakaw ka. Di ayaw na doon sa simbahan, kaya kung doon sa restaurant, naghihintay ka, matakaw ka. Kaya sabi ko noon sa mga binibigyan, ang simbahan ng parokya natin, yung mga ate ng binyag, tatatakan ko. Parang bumoto, at yung walang tatak, wag pakakainin. Natawa-tawa kayo. Kasi ano ba ang binyag? Ito ba ay sosyal na lang? Ito ba ay paramihan na lang ng bisita? Ito ba ay makakuha ng mapakingkip? Yung sinasabi ni San Pablo, ang buhay mo ngayon ay nasa Diyos na. Nabubuhay ka na sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kanyang katarungan, ang kanyang katotohanan, ang kanyang pag-ibig. At ang lumang pagkatao ay patay na. Sa puso ang mga tanong na susunod na po. Hindi lamang ito ritual, kundi makikisa natin sa bagong buhay ng Diyos na kay Jesus at ngayon